Hi guys! Story time! So ayun, medyo sinisipon-sipon ang lola mo. Ewan ko ba, every morning ganito ako. So, I have my interview yesterday. And, share ko lang yung parang, share ko lang yung parang sa mga naging, ng conversation namin during the interview. And, laging sinisingit ng isang interviewer yung about sa family. Which is sinasagot ka naman din casually. And I'm telling na naman ng mga kung ano yung totoo. And, kasi we should be honest, sure. And, ang dami niyang tanong. Sobrang deep hanggang sa pati, very personal yung mga questions. And, doon ako medyo naging teary-eyed sa part na tinanong niya if may galit pa daw ako sa biological mom ko. And I said, wala na po kasi I forgive her na talaga. Which is totoo. I really forgive her na kasi ang hirap kasi yun din, parang this is the second time that for that organization na they asked me about my family. And yung sa initial, tinanong din ako ng marami nung sa HR. And, I don't know, maybe it's really part of the interview or the parang hiring process nila. Maybe it's part talaga yung nag-a-apply is medyo dapat okay siguro yung family background. I don't know. Maybe they're just doing their job. Kailangan yun. And, tapos, nung nakita niya nga, na medyo messy, and I came from a broken family, and I am independent ever since na nag-aaral ako. Hindi naman, siguro mga at least college na. College naman. Until now, I'm an independent talaga. On my own, ganun. Parang tinanong ako if I was daw, kung mentally stable daw ako. Which is, tinanong din niya dun sa kakilala ko na nag-work dun. And, I found it kind of offensive, but, yun nga, on the other hand, nisip ko na lang na baka it's really part of the process talaga. Because they want to know if I can really do the job well, if mentally stable nga ako. And I said yes, kasi, technically, hindi ako aabot ng ganito if hindi ako mentally stable. Like, hindi ako ma-hire sa iba't ibang, organization din. If, wala akong capacity to do job. And, sabi ko naman yes, because sabi ko, I never mix my personal, especially if I have problems to my, yung mga personal to my work. Because I never bring it talaga. Never. I'm always professional. Because ayaw ko maapektuhan yung work ko sa ako, ano man yan ako. So, whatever na ko sa bahay lang yun, or sa labas lang yun, iba yung sa work. And, what's my point here? Ang dami ko sinabi, pero hindi talaga about din yung ko. Na-share ko lang siya kasi yun yung pinaka-start. So, nung napaiyak ako, it's so very embarrassed, kasi I never cried in any interview. Kahapon lang talaga. Sabi ko nga, pasensya na po, okay naman na po talaga ako na lang kasi nga, dinidig deeper talaga yung about sa personal. Personal ang atake dahil, hindi charing. And, wala naman hindi naman ako galit dun sa mga nag-interview. Na-share ko lang. And, yun nga, ito yung point ko. Parang, hindi ko alam kung sa akin lang ba, or kayo din ba, na, okay na talaga tayo. Ako, okay na ako. Pero, if there's someone pala na, who really forced to, open your wound, your scars, magiging emotional ka pa rin pala. Pero, it's been a while. Ang tagal ko na talaga, years na talaga, sobrang tagal na. Hindi na ako, pag napag-uusapan niyo about sa family, hindi naman na ako umiiyak ng tulad kahapon. Casually, kaya ko na siyang pag-usapan without, without tears talaga. Pero, kahapon nga, since sobrang parang napaiyak ako not out of sadness, but out of gratefulness. Kasi pag nagbalik tanaw ka pala nung journey mo, parang, nakaka-amaze, thank God, kasi andito na ako where I, 'di ba?
sa current situation ko. Nakaka-amaze lang kasi nakasurvive ako, na-overcome ko yun, yung mga pains na yun, yung mga traumas na yun. It's so, talaga, nakaka-amaze how God really can change your life from miserable to, diba? Doon lang ako napaiyak kasi pag nag-backtrack ka, nakaka-amaze pala na ganito na okay ka na, nasa better, ka na. Yun lang siguro yung, kaya siguro napaiyak ako. Pero, 100% okay na ako. I don't know, guys. Sa inyo ba? Ganun din ba? And, akala ko nga, never na ako iiyak regarding dun. Pero, napaiyak na ako. Syempre, yun nga. Sa pagbaba. Backtrack yung nasa isip ko. Yun. And, yun lang. Yun pala, pag napupush talaga siya i-open. Parang pag na-open talaga yung mga scars talaga natin, maging emotional pa rin pala talaga tayo. And, siguro, and, medyo, I'm just a bit sad lang. Maybe it's important talaga sa kanila, siguro sa organization nila na, the applicant must, have a good family background. And, I am not one of it. Kasi galing ako sa broken, messy, and mag-isa na lang talaga ako ever since. So, it's okay if I will be hard, okay if I will not, okay, maybe it's not really meant to me, ganun. And, sa lahat ng mga, alam niyo yun, independent na, kaya, lang. At saka, siguro, yun nga, ayoko na rin mag-dwell sa past. Ayoko nang tambayan yun. Kasi sabi nga nila, dapat di na binabalikan yung past. Kasi ayoko ma-stuck doon. Kasi madedepress lang ako, lang ako. Ayoko na yun. Ayoko na bumalik sa ganong sitwasyon na lagi ako umiiyak. Ayoko na. Kaya, hindi naman sa I don't want to talk about it. But, as much as possible kasi, ayoko nang balikan. Well, it's part of my life, yes. But, as much as possible kasi parang ayoko na talaga na ma-stuck dun. And the key din siguro, kaya siguro ganito ako medyo peaceful na ang life ko kasi acceptance and contentment. Kasi acceptance, kasi tanggap ko na hindi ko na ma-achieve yung magkaroon ng complete family katulad ng iba, mga and I have naman my true friends with me na talagang nakakarami ko. And masabi ko, mas mukha pa nga silang family. Kapag sa iba, nakadugo mo talaga. Wait lang, nangati ilong ko. And ano ba sabi ko? Contentment. Kasi, kontento na ako Kung ano yung binigay sa akin ni Lord, kung yung inano sa akin. Kasi alam mo naman na makapababayaan ni Lord. Di ba? Amen tayo dyan. So, yun lang guys. So, kayo ba? What's your, regarding sa mga, traumas and, But, kaya natin to guys, sa lahat ng mga independent person like me, sa mga, galing sa mga ganun, anong story nyo? Ano ko sinabi? Babay na nga. Ang tagal.